Hello mga mamis, today excited ako para sa gagawin kong cake. Ano to siya, ang size na itong cake ay nasa 6x3 lang siya dapat. Kaya lang, umabot to siya ng 6x4 kasi nga, medyo dinagdagan ko siya. Actually, para mas maganda siya dun sa design niya. Vintage cake to na black and white yung kulay. So, iyan na nga. Una kong ginawa ay kinulayan ko muna ng gray yung pinaka-final coating ng cake. Kasi nga, gagamitan ko siya ng airbrush para kahit paano yung singit-singit niya is medyo gray na lang yung kulay sakaling pag inisprayhan ko siya ng airbrush. So ayan na nga, hindi ko alam kung anong number ng ng star na ginamit ko diyan. Tapos yung part na yan na design, inulit ko yan siya kasi medyo hindi ako nagandahan. Napakagastos kapag gumagawa ka ng vintage cake kasi nga ang dami mong nagagamit na bag at saka piping tip. Ayan, 1M yung ginamit ko dyan. Tapos, medyo maliit lang yung pagkakapipe ko ng rosette. Kasi yung sa sample na ito actually is parang nasa 7 inches diameter or 8 inches diameter. Tapos kung mapapansin nyo dyan sa lace na portion niya, hindi ko siya pinagdikit. Dapat pala pinagdikit ko na lang siya kasi mataas nga pala yung cake na wala sa isip ko, no. So, ayan na nga nakita ninyo, di ba? Pinalitan ko yung sa part na yun na parang flower siya. Tapos, ayan, nag-start na akong mag-spray ng airbrush kulay black. Dito sa kulay black na airbrush, ang ginamit ko dyan is yung hindi pala Peyotraco, Decor It. Medyo hindi siya ganun kasi ka-black. Parang may pagka-green siya. So, hinaluan ko pa yan siya ng kulay blue na McCormick para medyo mas ma-achieve mo yung basta mas maganda yung kulay niya. Tapos, hinaluan ko din yan siya ng kulay purple. May pagka-green kasi talaga yung Decor It na black eh. Tapos, yung hinahalo ko dyan, hindi, pag sa nag-spray ako, either liquid na food color yung minimix ko or hindi kaya water lang. Hindi ako gumagamit na ng vodka or alcohol kasi nga iniiwasan ko siya na mag-iwan ng aftertaste kasi nga dati nasubukan ko yan siya na nag-overnight na talaga yung cake. So in-expect ko na wala na ako malalasahan pero may nalasahan pa din ako and mamaya may allergy si customer or something like that. Kumbaga para makaiwas na din kaya tubig na lang yung minimix ko tapos overnight ko na lang siya kahit paano nag-evaporate naman siya. Tapos ayan, after ko na ma-achieve yung kulay, the following day na yan siya, kaya mapapansin ninyo, medyo dark na siya. Saka ko nilagay itong kulay white na kulay. Pag nyo sa mga ganyan na sample info na binibigay ni customer, as in challenge din hanapin ano kaya yung piping tip na ginamit dito ni baker, ganyan. Kaya talagang hahanapin mo din sa mga listahan mo ng mga stock mo ng piping tip kung ano yung pinakamalapit doon sa sample ng ginawa niya. So, ayan na nga, medyo challenge yung part. And itong ribbon na to, hindi talaga ganun kaganda yung pagkakagawa ko. Kaya lang, sobrang hirap niya na kasing tungkabin. Kaya nag-stay na siya kulay black, masisira siya. Yun yung challenge pag airbrush yung ginamit mo. Kasi nga, pag natuklap yung icing niyan, medyo makikita mo na yung light portion niya. So, hindi ko na siya inulit, baka masira pa. So, ito na yung crown na nasira-sira, di ba, na shinip. Kahit pa paano, medyo maganda siya tignan. Hindi na siya ganun kahalata na may basag or may sira na part, di ba? So, ito na yung final outcome niya. Walang dedication or anything. Basta ganyan lang yung pinagawa ni customer. So far, natuwa si customer kay maganda daw siya. So, yun lang. Ito na yung outcome niya. Salamat. PLM. Ciao!